paanyaya sa dulo ng bayan. Hindi talaga pala kaibigan si Marco. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang mag-isa bahay, trabaho, at paminsan-minsang panonood ng lumang pelikula ang umiikot sa buhay niya. Hindi siya mahilig sa reunion, outing, o kahit anong may maraming tao. Para sa kanya, sapat na ang tahimik na buhay. Kaya nangyayain siya ng dati niyang katrabahong, si Paulo na sumama sa pista sa probinsya nila. Agad siyang tumanggi. Pare, hindi talaga ako sumasama sa mga ganyan, sabi ni Marco habang nagkakape sila. Grabe ka naman. Isang weekend lang. Hindi ito yung karaniwang fiesta. Tradisyon na to sa amin. Minsan lang sa isang taon. Saka kailangan ko ng tulong sa paghahanda, pangungulit ni Paulo. May iba ka namang pwedeng yayain? Wala. Ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Libre na pagkain, pahinga, sariwang hangin. Isipin mo na lang, break mo na rin. Hindi agad sumagot si Marco. Pagod na rin siya sa paulit-ulit na routine. Sa huli, napabuntong hininga siya. Sige, isang beses. Pero uuwi rin agad ako. Ngumiti si Paulo. Hindi ka magsisisi. Mahaba ang biyahe. Habang papalayo sila sa syudad, unti-unting naglaho ang signal ng cellphone. Napalitan ito ng makakapal na puno, makikitid na daan, at mga bahay na tila matagal nang nakatayo roon. Ang tahimik, sabi ni Marco habang nakatanaw sa bintana. Sanayan lang, sagot ni Paulo. Mas payapa dito. Pero kakaiba ang pakiramdam ni Marco. Hindi iyon yung simpleng katahimikan. Parang walang gumagalaw, walang aso, walang batang naglalaro. Kahit hangin, parang nagdadalawang isip umihip. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ngumiti ang lahat, pero may kung anong pilit sa kanilang mga mukha. Yan ba ang kaibigan mo? Tanong ng isang matandang lalaki. Opo, sagot ni Paulo. Tinitigan si Marco mula ulo hanggang paa. Parang may sinusukat. Malakas, bulong ng matanda. Ayos, hindi naintindihan ni Marco ang ibig sabihin noon. Kinagabihan, abala ang buong baryo sa paghahanda. May mga nagkakatay ng hayop, may nagluluto sa malalaking kawa, at may nag-aayos ng entablado sa gitna ng plaza. Pero may napansin si Marco, walang bata. Nasaan ang mga anak ninyo? Tanong niya sa isang babae. Ngumiti ito. Nasa loob lang. Hindi sila pinapalabas kapag ganitong gabi. Bakit? Hindi sumagot ang babae. Basta umalis. Hindi mapakali si Marco kaya naglakad-lakad siya sa paligid. Hanggang sa napunta siya sa likod ng baryo sa isang bahagi na walang ilaw. May nakita siyang maliit na kapilya. Luma, halos wasak na. Sa loob, may nakasinding kandila. At may babaeng nakaupo sa sahig. Pasensya na po, sabi ni Marco. Bigla itong nagsalita. Hindi ka dapat pumunta rito. Napatigil siya. Hindi ka nila sinabihan, no? Sinabihan ng ano? Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Maputla ito. Halatang ilang araw nang hindi natutulog. Tuwing pista, bulong niya. May bisita silang pinipili. Nanlamig ang batok ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito pista. Pain ito. Natawa si Marco, pilit. Teka, hindi nakakatuwa yan. Hindi ako nagbibiro, sabi ng babae. 3 taon na akong nagtatago. Ako dapat yung napili noon. Napili para saan? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinuro niya ang lupa sa likod ng kapilya. May mga hukay. Marami. Bumalik si Marco sa bahay na tinutuluyan nila. Mabilis ang paghinga. Naabutan niya si Paulo na nakaupo lang. Tahimik. Pare, sabi ni Marco, ano ba talaga tong lugar na to? Hindi agad sumagot si Paulo. Pagtingin niya kay Marco, wala na ang dati nitong saya. Pasensya ka na. Para saan? Kailangan ka namin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa labas, nagsimulang tumunog ang kampana. 1, 2, 3. Kasabay nito ang mabibigat na yabag. Hindi nagtatakbuhan. Hindi nagtatakbuhan. Parang may prosesyon. Sumilip si Marco sa bintana. Lahat ng tao sa baryo ay naglalakad papunta sa plaza. Sabay-sabay, tahimik, nakayuko. At sa gitna ng plaza,
may nakahandang lamesa na parang altar. Hindi ka namin gustong saktan, sabi ni Paulo sa likod niya. Pero kailangan naming mabuhay. Unti-unti siyang umatras. Anong klaseng kabaliwan to? Hindi kami tao lang, sagot ni Paulo. Pagtingin ni Marco sa kanya, iba na ang mukha nito. Mas mahaba ang panga, mas maitim ang mata, at unti-unting lumitaw ang mga ngipin na hindi pangkaraniwan. Tumakbo si Marco. Hindi niya alam kung saan. Basta tumakbo siya. Sa likod niya, naririnig niya ang sama-samang paghinga. Hindi habulan. Sigurado, alam nilang wala siyang matatakbuhan. Naalala niya ang kapilya. Doon siya nagpunta. Naroon pa rin ang babae. Late ka na, sabi nito. May paraan pa ba? Hingal na hingal niyang tanong. May inilabas ang babae na maliit na anting-anting. Isa lang ang paraan. May kailangang maiwan. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, may kumalabog sa pinto. Isa, dalawa, tatlo. Parang hindi kamay ang kumakatok. Humingi ng babae kay Marco. Kung gusto mong mabuhay, sabi niya, kailangan mong pumili. Pumili ng ano? Ngumiti ito. Kung sino ang magiging susunod na bahagi ng baryong to. Kinabukasan, natuloy ang pista. Masaya, maingay, may kantahan, may sayawan, at may bagong mukha sa baryo. Isang lalaking tahimik lang. Hindi mahilig makihalubilo. Mas gustong mag-isa. Ngunit tuwing may dumarating na bisita, siya na ang unang nagyayaya. Pag may nagtatanong kung bakit tila kakaiba ang baryo, laging niyang sinasabi, "Sanayan lang, mas payapa dito." At sa ilalim ng kanyang ngiti, may bahid ng takot. Dahil alam niyang balang araw, siya naman ang papalitan